Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV. Nandiyan. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, kumusta muna po sa lahat ng mga score niyan. Yan guys, solid tayo ha. Terno-terno tayo sa kulay blue. So, kahit mga hindi score niyan po, kumusta kayo at sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Right? So, ang topic natin ngayon for today's video, regular session sa Manila, Konseho ng Maynila, binoykot ng mga committee at mga ilang konsehal. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin. Nakita nyo na guys, nakita nyo na, binoykot na nila. Paano na ngayon yung regular session nila? Paano na ngayon ang trabaho nila dahil sa illegal session nung nangyari ng July 23. Mula nun nakita natin guys, apektado na yung trabaho nila. Talagang masyado na nilang pinupolitika, di ba? Mapapabayaan ang trabaho nila. So dito wala mismo itong presiding officer, Vice Mayor Yul Serbo at yung mga may hawak ng committee. Sino ba may hawak ng mga committee? Hindi majority guys, yung mga team Lacuna. So narito guys, panoorin muna natin yung maiksing video, tapos balik natin ang ating reaction, right? Pasok. Meron lang po tayong 14 na konsehal na nagsidalo sa 154th regular session na ito. Okay, there being no quorum, session is adjourned. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang malinis ang session hall. Wala halos, di ba? Imagine mo, 14 lang ang nag-attend. Lahat yan, di ba? 38 yan eh. Di ba? 38 lahat ng councilor. Di ba? Tapos mismo nga, itong si Yul Serbo ay wala sa sesyon. At yung kanilang mga kakampi. So, paano na ngayon? Talagang nagiging mainit na. Hindi na talaga nila may iwasan to. Bagamat malayo pa talaga. Ang malapit lang yung October kasi next week September na guys, tapos October 1 simula na yan ng filing ng certificate of candidacy, di ba? So baka mamaya marami pa magsitalunan dyan na ngayon ay talagang patuloy na umiinit na talagang mukhang hindi na nila maaayos to. Yun na nga lang, siyempre dahil majority sila, ang nagiging problema guys, yung trabahong dapat nilang tatrabahuhin para sa Manileño. Yan ang magiging problema natin, tayong taga Maynila. Guys, di ba? Imbis na nagtatrabaho sila, siyempre bilang majority, kaya nga majority leader, sila yung dapat nagiging nagli-lead para sa trabaho. Paano kung wala pa nga sila? Diba? Sila pa yung mismo yung nawawala. Paano yung session? Diba? Yung mga batas na kailangan nilang ipasa, mga ordinansa. Diba? Sa Maynila. Paano ngayon yan? Talagang ano na guys, kung makita natin ay nagiging political at personal na. Hindi na nila may tabi. Kasi diyan yung resulta na yan, di ba? Imbis na sana nagtatrabaho sila sa session na yan, yung mga mahalagang panukala nila, hindi na napag-uusapan. Wala. Boycott na sila, guys. Cancel na. So, paano ngayon? Ilang buwan pa nga, di ba? Ano pa lang ngayon? August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Napakalayo pa, guys. 9 months pa. Pero ngayon pa lang, kung ganyan silang magtrabaho, talagang nakakaawa ang Manileño. Di ba? Kaya talagang kailangan bumalik na itong si Yorme kasi nga pag nandyan si Yorme, nagkakaisa lahat yan. Di ba? Simula nung nanalo si Yorme 2019. Di ba? Nung unang pagtakbo niya ng mayor, ang kalaban niya si Erap, si Mayor Lim. Siyempre, malalakas yan guys, di ba? Bali 3 silang naglaban-laban. May kanya-kanya silang ang mga councilor at saka congressman. So, nung nanalo si Yorme, hindi solid yun, lahat kay Yorme. Siyempre, may kay Erap, meron kay Fred Lim. Pero anong nagawa ni Yorme? Naging unity guys, na-unite niya yung buong
Maynila. Lahat ng konsehal na kahit hindi nila kapartido, partido ni Era, partido ni Lim, napag-isa ni Yorme. Dahil totoong leader siya. Yun ang totoong leader, di ba? Napapasunod mo, napapa-unite mo yung under sa'yo. Ganun ang ginawa ni Yorme. From 2019, di ba? Napakabilis ng takbo ng Maynila, di ba? Nalinis ka agad yung Maynila, di ba? Yung mga investor pumapasok, sumikat ulit ang Maynila, kuminang ang Maynila, kahit sa buong mundo, di ba? Sa labas ng ibang ng ating bansa, talagang araw-araw nasa Facebook si Yorme, daming pinupuri siya dahil sa kanyang magandang ginagawang trabaho. Pero yun na nga guys, dahil nga nung 2022 umalis na siya, di ba? Tumakbo ng mga presidente, siyempre nagtiwala siya kay Hani Lacuna at yung buong team niya na hindi pa pababayaan ng Maynila. Pero parang naging taliwas nga, di ba, sa kanyang gustong mangyari dahil nung bumaba na siya at pumapasyal na, doon niya napagtanto, di ba? Nakita natin yan, nagkagulatan lahat, di ba? Kung saan siya pumunta, ano sabi ng tao? Bumalik ka na, Yorme, bumalik ka na. Hanggang ngayon, di ba, araw-araw kung saan siya mapunta, yun ang sinisigaw ng taong bayan. At mga hinahing, mga senior, di ba? Yung sa health center nga na online registration, naririnig siguro lahat yan ni Isko. Kaya, di ba? So, ang nangyari guys, sinakripisyo niya na yung pagiging magkaibigan niya dahil mas importante sa kanya yung hinahing ng taong bayan. So, ibig sabihin, nakikinig talaga siya. Okay lang na magkahiwa-hiwalay sila basta matugunan lang ang pangangailangan, di ba, ng mga constituent o tayo mga taga-Manileño, lalo ng mga senior at yung mga walang-wala talaga. Yan ang totoong leader. Hindi yung ganitong nahahati, di ba? Nahahati dahil sa politika, ibig sabihin, hindi mo kaya kontrol yung sa baba mo, talagang, ano yan, magiging watak-watak yan. Yan na nga po ang nangyayari ngayon. Kaya tuloy natin guys, yung ating pagkampanya, pagsuporta dito kay Isko, Chi, at Chenza. Natuloy ang laban guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Kailangan natin talaga ng magandang leader para ma-unite ulit ang mga konsehal sa Maynila, ang mga congressman at lalo na, di ba, maibigay ang pangangailangan ng taga-Manileño. Kaya guys, anong masasabi nyo dito sa ginawa ng majority? Di ba? Na binoykot nila ang session, regular session, na kung saan sana ay nagtatrabaho na para sa Manileño. Alright guys, ganito naman po.